Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, Ang Kristong Panginoon. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in our hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like the starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing the Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Tayo manalangin. We thank you, Lord, for the reason of the season. And we are all grateful this morning because we have Jesus in our hearts, reigning as our King, reigning as our Lord and Savior. We thank you, Lord, for the faith that you have given to all of us. And this is indeed the fruit of the first Christmas. We thank you, Lord, that we have the church whom we can gather to worship and praise you in spirit and in truth, and in whom we can gather to serve you in and out of this church. We thank you for our respective ministries. We thank you for the continuous transformation that you are doing for our lives, O Lord. And this morning we dedicate this Christmas worship service to you. And I believe, Lord, that you will do something different for us in our midst, and you will really bless us with a spiritual blessing in this gathering. And so this is our prayer in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.
Sabihin mo sa iyong katabi, Merry Christmas! At wine-welcome po natin sa ating kalagitnaan, Pastor Clemente Zuniga Jr., si Ate Joyce at ang kanyang mga kasama, mga balikbayan, purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. At sa ating pong mga kasama sa ibang bansa na ngayon ay nanonood sa live stream natin, we say, Merry Christmas and a Happy New Year. Kaya dahil dito mga kapatid, muli tayong tumayo, ipagdiwang natin ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang pagsilang pagdiriwang natin ng Paskong ito. Feliz Navidad. Magkamayan po tayo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kayo po ay magsiupo, mga kapatid. Napakaganda, makulay ng December 25. At ang makukulay na damit, makukulay na palamuti, Christmas tree, parol, Christmas lights, at ang marami pang iba, ay kapahayagan na nagtagumpay ang pagsilang ng ating Panginoon. At sa pagdiriwang na ito ay lagi po nating angkinin yung Emmanuel na kasama natin ng Diyos. At lagi nating ipanalangin, isama sa ating panalangin ang ating mga kababayan, unang-una sa Tacloban, Eastern Visayas, na kung saan ay kasama rin po natin sa ating Panginoon. And of course, yung ating mga kababayan
mga OFW na malayo sa piling natin, mga mahal sa buhay natin, mga kababayan natin, nagtitiis po ng lamig, nagtitiis ng init, ay of course nagdiriwang din ng Kapaskuhan. Naway patuloy silang kalugdan ng ating Panginoon. Sa ating pong ilang mga pahayag, napakahalaga po ng mangyayari bukas, Christmas Institute. Pwede ko bang tawagan ang isang kabataan upang magbigay ng malinaw na partikular ng pag-alis at yung pag-uwi, kung anong oras at ano bang mangyayari doon? Anyone? Si Ate Carla. Ate Carla, please. Gandang umaga po. Yan. Morning po, Merry Christmas. Bukas na po yung ating Christmas Institute sa Halahala Retreat Center, Halahala Rizal. As of yesterday po, ang delegates po ng Taytay, kasama po yung ating mga workers, ay umabot na po ng 74. Ayun. Isang malaking blessing po yon na balita po namin na Taytay nga po yung may pinakamaraming delegates ngayon sa CI. And bukod po doon, yung mga sasama po ng CI ay magkikita-kita po bukas, December 26 sa TMC Bayan ng 4:30 ng umaga. Yes, 4:30 po ng umaga kasi 7 o'clock po dapat nasa Halahala na kami. Ayun po, kung meron pong tanong tungkol sa things to bring ay ipagbigay alam na lang po sa aming officers. Yun po at pag-pray po natin ang gawain ito at nawa po ay isang magandang gawain ito at mapapurihan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Pwede bang humabol yung gustong humabol mag-reds? Ha? Pwede pa? Okay. Sige, pag-pray na lang natin na mapasama sila. Amen. Ang ating pong gawain ng simbang salubong sa bagong taon sa December 31, mga kapatid. Tuesday po yan ay alas 5 po ng hapon. Doon po sa bayan, baka pumunta po kayo dito. Sa bayan po tayo. Marami po kasi minsan naliligaw pag wala sa bayan. Dito sa dulo, naliligaw. Sa bayan po, alas 5 ng hapon, Tuesday po. At ipinapahayag na po namin, yung pong team po natin for our simbang salubong ay My Dream in 2014. At pinangungunahan ko na po itong ating mensahe na ito sapagkat meron po tayong gagawing kasunduan sa Panginoon o yung kahilingan sa Panginoon. Ilalagay po natin yon sa mga boxes by Tuesday. Kaya ihanda na rin po natin yung ating mga isusulat kung ano po yung ating dream for 2014. At yung pong Aldersgate Baguio, ito po rin ay mahalaga sa lahat po ng sasama. Sama po natin sa panalangin. Mangyayari po ito January 2, 3, and 4. Yun po lamang, purihin ang Panginoon. The Makanlalay family will light Christ's candle for the Ang panahon ng pagdatal ay naghahatid sa atin sa araw ng pagsilang ng Batang Kristo. Ang unang kandila ng pagdatal ay ating sisindihan upang ipaalala ang kanyang pangakong tinupad. Ang unang kandila ng pagdatal ay sisindihan upang ipaalala ang mensahe ng kapayapaan. Ang ikalawang kandila ay ating sisindihan upang ipaalala ang mensahe ng ang pangakong tinupad.
Ang ikatlong kandila ay nagpapaalala sa atin sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos at sa malaking kagalakang dala ni Jesus sa kanyang pagsilang. Ang ikaapat na kandila ay simbolo ng paglilingkod sa kapwa o sa sambahayan ng Diyos. Ngayon naman ay ating gagawin ang pagsisinti ng kandila na simbolo ng ilaw ng sanlibutan. Si Kristo, siya sa buong panahon ng pagdatal ay taimtim na ating hinihintay. Sa kanyang pag-ibig at katarungan, ang kadiliman ay tuloy lang naglalaho. Ang tanglaw ng kanyang liwanag ay gagabay sa atin upang ating masuri ang ating kalagayan. Siya ang tatanglaw upang tayo maging liwanag para sa bawat isa at maiwasto ang mga pagkakamali upang maihayag ang mabuting balita ng kaligtasan at kalayaan. Salamat, O Diyos, Ama, sa pagtupad mo ng iyong pangako. Salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng tagapagligtas, pumuawi ng dilim at nagbibigay liwanag sa mundong madilim. Nawa lagi naming maalala at gawin yung turo ukol sa pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan at paglilingkod. Inaya po magsitayo ang bawat isa para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 14. At ganito ang ating matutunghayan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila'y naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ito ang mabuting balita para sa bawat isa sa atin. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Amen.
Amen. God is good. And all the time. Ating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Amen. At amen. At amen. We are all excited in this morning. Amen? Not just because today is a Christmas day, but because of Jesus. Amen? Tayo po'y simandaling manalangin. Dakila naming Diyos, patuloy po ang aming kahilingan mula sa mga nakaraang gabi ng aming pagsamba. Ang ikaw ay patuloy na mangusap sa amin, sapagkat kung hindi ganon, O Diyos, walang kabuluhan ang aming gagawin ngayon. Itago mo kami, Panginoon, sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang aming maranasan at ang kalooban mo ang aming matanggap. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Once again, good morning. Ayan, batiin po natin yung ating katabi sa kanan, sa kaliwa. Good morning. Merry Christmas. Okay? Sa lahat po ng narito sa 4 na sulok ng sanktuaryong ito at sa mga naaabot ng ating tinig, maging ang ating mga kapatid sa ibang bansa. Oh, Merry Christmas and good morning. Noong pong nagmi-meeting ang ministerial, at bigla akong napatulala. Dahil, kung hindi po nagkakamali, October pa lang. Sinabi po ng ministerial, Pastor Marvin, kayo po ang magsasalita Christmas Day. Wow! Sabi ko, Christmas Day. Okay? Ngayon, nung pong talakayin na yung tema, lalo kong napamanghat, napangiti. Sabi, pamilya sa liwanag ng Pasko. Parang naisip ko agad, dapat paliwanagin niyo yung sanktuaryo. Kung saan manggaganapin, sa bayan man o sa dulo. Kasi liwanag ng Pasko At iniisip ko, mga kapatid, pwede ba ako magpunta rito? Ayan. Iniisip ko, kung halimbawa't wala isang mang liwanag ngayon, maliban dun sa liwanag sa labas, malamang hindi lamang kayo nangangapa kung sino yung nagsasalita, mahirapan pa yung mata nyo kung anong lahi noong nagsasalita. Kaya salamat kay Lord dahil merong ilaw. Merong liwanag. Amen? Ating palakpakan ang ating Panginoon. Dito po sa Juan 1, mga talatang 1 hanggang 14, may dalawang bagay na ating mababasa. Ang pagiging buhay ng salita at ang pagiging liwanag ni Kristo. Alam niyo po ba mga kapatid, mga minamahal, 3 bilyong taong nakalipas. Tinantiyan ng siyensa na ang unang buhay sa daigdig ay sa pamamagitan ng liwanag. Research niyo po yan. 3 billion years ago, ang sabi ng science, ang unang buhay sa daigdig ay na-develop by the sun, by the light, by the heat. Yung init, yung liwanag, yung sinag, kaya na-develop ang tinatawag nating buhay at meron tayo nito ngayon. Pero ito po ay sabi lamang at taya lamang ng siyensa. Subalit, ang Biblia, mga kapatid, mga minamahal, ay may maliwanag at tiyak na bagay na ipapaalaala sa atin sa umagang ito. Ang liwanag ay si Jesus. Amen? Sabi nila, Pastor, huwag niyo pong kahabaan ng mensahe. Kasi baka magutom na kami.
mamasko pa kami. Minsan to, naisip ko, baka kaya ako ang nilagay ng Lord dito kasi marami nakakaalam, ako yung maikli lamang magmensahe. Yun po ay kung ako ay nakahanda. Eh ngayon po, mukhang wala akong manuscript eh. Kaya bahala na kung ilang oras tayo abutin dito. Biro lamang po yan. So ang liwanag na tinutukoy ng Biblia at ipinapahayag ang kahalagahan nito sa buhay ng tao. At ang ating Panginoong Diyos ang kauna-unahang nagpatunay